kahapon, bago natin pinlay yung video, wala naman ako sinabi na mga kababayan, panoorin po natin si Ferdinand Marcos Bangag. Wala naman ako sinabing ganon. Sabi ko, let the people decide. 'Di ba? Taong bayan ang uhusga. Sabi ko, ito, panoorin natin itong mamang ito. Okay? Taong bayan ang uhusga. Doon sa crowd, kung naririnig ninyo ko, the moment na finlash natin yung video, ang sigaw nila, oh my God, Marcos resign. Sinabi ko ba na yung nasa video na yon, si Ferdinand Marcos Jr., sabi ko, let the people decide. At nagdesisyon ang taong bayan, nagdesisyon ang mga nanonood na ang tingin nila dun sa video yung pinakita ko ay si Marcos Bangag Jr. Okay? Pero madali lang naman yan i-counter. Okay? Ayan mga kababayan, tila kumakambyo po, no, or hugas kamay si Maharlika. Hindi naman daw po niya binanggit doon sa kanilang rally yung pangalan ni PBBM nung pinalabas nila yung video. Hindi mo naman pala kayang panindigan, may pagpapalabas pa kayo ng ganyang video. Hindi mo naman pwedeng itanggihan, Maharlika, hindi ka pwedeng magpalusot at hindi ka talaga lulusot dahil alam na ng mga Pilipino na noon pa man ay iisang taong inaakusahan mo ng sinasabi mong pulboronic at bangag. Alam ng mga tao kung sinong tinutukoy mo. Kaya ngayon, kung sasabihin mo na wala kang tinutukoy na specific na pangalan nung pinalabas niyan, hindi yan uubra kung kayo sasampahan ng kaso. Dahil evident at alam ng mga tao kung sinong tinutukoy mo dyan. Kahit pa hindi mo binanggit yung pangalan ng Pangulo nung pinalabas nyo yung video na yan, doon sa rally nyo sa LA, yung mga tao sumisigaw na pinagre-resign ng Pangulo. So, evident at talaga namang tukoy na tukoy kung sino yung tinutukoy nyo dyan sa video na yan. Tapos, binahagi pa yan, shinare pa yan ng kung sino-sinong mga vloggers nyo at ng mga netizen na sumusuporta sa inyo. Tapos ngayon, bigla mong sasabihin na hindi mo naman binanggit yung pangalan ng Pangulo. Sino sa palagay mo ang maniniwala sa'yo? Kilala ng mga tao kung sinong tinutukoy nyo at noon pa man mag-iisang taon o mahigit na isang taon na inaakusahan mo na nagpupulboron ang Pangulo. Humantong pa nga kayo sa Senado, di ba? Dahil doon sa sinasabi niyong PIDEA leaks. At alam ng buong mundo na Pangulo ang tinutukoy nyo doon. Tapos ngayon nagpalabas kayo ng video at evident, no? Tukoy na tukoy ng mga tao kung sino pinatutungkulan nyo doon, bigla mong sasabihin na hindi mo naman binanggit yung pangalan ng Pangulo. Parang ano akala mo sa mga Pilipino bata? Siguro, kaya ka nagkaganyan, siguro kaya tumatanggihan si Maharlika or kaya niya nililinaw na hindi niya sinabi yung pangalan ng Pangulo ay dahil natatakot na siya. Dahil alam niya na seseryosohin na siya ng DILG or ng gobyerno ng Pilipinas. Dahil alam niya na kayang-kayang makipag-ugnayan ng gobyerno ng Pilipinas sa gobyerno ng Amerika para mahuli siya. Kayang-kaya pong makipag-ugnayan ng DILG sa LAPD para mapanagot ito si Maharlika. Tapos, isinare pa ng mga kasamahan nyo dyan. If I'm not mistaken, si Harry Roque isinare pa yung screenshot nung video na yon. Tapos, anong palusot nyo? Hindi nyo binanggit yung pangalan ng Pangulo? Hindi uubra yan sa korte. Sukdulan na kasi yung pinagagagawa mo, Maharlika. Ibang level na ng paninira ang ginagawa nyo. Hindi lang Pangulo ang sinisiraan nyo dito, kundi buong bansa at lahat ng mga Pilipino. Sumobra na kayo. Tapos ngayon, hindi mo naman pala kayang panindigan, bigla mong sasabihin na hindi mo naman nabanggit ang pangalan ng Pangulo. Ngayon, kung sinasabi mong ganyan, anong gusto mong palabasin? Na niloloko mo ang mga followers mo? Na niloloko mo ang mga sumusuporta sa'yo? Na pagkatapos magsigawan ng mga tao dun sa rally nyo na pinagre-resign ng Pangulo, sasabihin mo na hindi naman yung Pangulo ang tinutukoy mo dahil hindi mo nabanggit yung pangalan ng Pangulo ng Pilipinas. Pagkatapos mo silang hayaan na sumigaw ng BBM resign, na pinagre-resign ng Pangulo, hindi mo nga sila sinaway. Kasi kung totoo na iba yung tinutukoy nyo dyan at sincere ka sa sinasabi mo na hindi naman yung Pangulo ang binanggit namin dyan or wala kayong binanggit na pangalan, di sana pinatigil nyo yung mga taong sumisigaw ng BBM resign dun sa rally nyo nung pinapalabas yung video na yan. Pero yung intention nyo ay naandoon. Malicious intent, defamation, at naandoon ng identity. At matagal na panahon mo na itong ginagawa sa Pangulo at sa Pilipinas.
sukdulan na at sumobra ka na. At naniniwala ako, this time hindi ka papalampasin ng gobyerno ng Pilipinas, ng DILG. Makikipag-ugnayan sila sa gobyerno ng Amerika or sa LAPD para panagutin kayo. Panagutin ka at kayo na nagpakalat ng video na yan. Hindi lang ang Pangulo ang sinisiraan nyo, kundi ang buong Pilipinas at mga Pilipino. Again, kung sinasabi mo na wala kang binanggit na pangalan, wala kang tinutukoy, then malinaw na niloloko mo, nililinlang mo, or pinaglalaroan mo ang mga followers mo, ang mga taong sumusuporta sa'yo. Na pinaniwala mo sila na si PBBM ang tinutukoy mo dyan, tapos ngayon, dahil nagkakagipitan na sasabihin mong wala ka namang binanggit na pangalan. Grabe, ganyan ang karakter ng isang Maharlika Boljakera, mga kababayan. Yan ba yung taong dapat paniwalaan? Yan ba yung taong may kredibilidad? Yan ba yung taong dapat suportahan? Nasa sa inyo na po ang paghuhusga. Kayo na ang humusga. Dapat pa bang paniwalaan yan? Tignan mo yung ginagawa mo sa mga followers mo, sa mga sumusuporta sa'yo. Pinaglololoko mo. Ang tagal na panahon mong dinidiscuss ito, yung pulburo na yan, yung bangag-bangag na yan, ang tagal mong dinidiscuss yan sa mga content mo. Mahigit 1 taon na yata, tapos ngayon biglang mo sasabihin, wala ka namang tinutukoy na pangalan or hindi mo binanggit ang pangalan. Sinong pinaglololoko mo? Yung mga followers mo, yung mga sumusuporta sa'yo. Kaya kung ako sa mga followers niya, mag-isip-isip kayo. Dinadala kayo ni Maharlika, inaakay niya kayo sa kasinungalingan at paninira. Tapos kapag nagkagipitan na, kayo ng mga nag-share, nagbahagi, nagpakalat ng video na yan, tignan nyo ang mangyayari sa inyo. Pati kayo damay. Pwede kayong mademanda. Pero bigla kayong iiwanan ni Maharlika. Ilalaglag niya kayo sa pamamagitan ng pagsasabi na wala naman daw siyang binanggit na pangalan. Tama ba yon? I-analyze nyo kung anong karakter ng taong ito. Ipinapahamak po kayo. Pinapaniwala kayo, tapos biglang kakambyo, biglang hugas kamay. Nasa sa inyo na po, mga kababayan. Kayo mga kababayan, anong masasabi nyo sa narinig nyo kay Maharlika? Ilagay nyo lang sa comment section below. At maraming pong salamat sa panonood. Hindi po tayo hihinto sa paglaban sa mga ganitong uri ng mga naratibo at mga uri ng content na talaga naman po nagiging dahilan ng pagkakawatak-watak nating mga Pilipino. Maraming pong salamat.